Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Ah, Nagkukomento po tayo. Ito po, kukomentuhan po natin mga katambay. Ito pong pahayag ni dating Pangulong Duterte po dito po sa ating mga LGUs, mga mayor, kasama na rin po mga gobernador, mga katambay, at lahat po ng nasa LGUs. Ito po, nagpahayag po ang dating Pangulong Duterte na labag po ang ginagawa po ng ating mga LGUs sa konstitusyon, yung kanilang pagpigil sa sinasabing karapatan po ng ating tayong mga Pilipino, lalo sa malayang pamamahayag, mga katabay. Ito po, nagpahayag po at nagbabala at ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin mga katabay at komentuhan po natin. Kung Pilipino. Eh, umiikot ako sa Pilipinas ngayon hanggang kaya para sa peace rally. Tara na, kung isog ka para sa bayan, we defend the Constitution and the flag of the Philippines. Para masira ang bayan natin. Hindi maloko ang bayan natin at kailangan ang Pilipino matatag at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan. Nakakatawa nga hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan, to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody, and you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Yung mga mayor, baka hindi nyo alam yan. Mabigat na parusa yan. Sa konstitusyon yan eh. Kaya magdadalawang isip kayo. Lahat ng tao. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Walang araw bababa yan ang kaso ninyo. Sarili ninyong sakit ng ulo. It's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Makinig kayo, okay. Pag hindi, okay rin. Pero ang consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan. Ayan po mga katambay. Narinig po natin ang pahayag po ng dating Pangulong Duterte dito po sa LGUs natin, lalo sa mga mayor, na talagang hindi po binibigyan po ng permiso o permit ang kanila pong ginaganap na yung peaceful rally na tinatawag na maisog. Ito po, nagbabala po at talagang nagbigay, pinangaralan po ng dating Pangulong Duterte itong lalo po yung mga mayor dahil nakita po natin ilang mayor na po ang talagang kinikitil po yung kalayaan po ng Pilipino na magpahayag, yung freedom dahil nasa konstitusyon po pala natin yan mga tambay, yung karapatan nating mga Pilipino na dapat po pala hindi naikitil. Dahil pagka kinitil po yan, talagang mabigat pong parusa po sa lingkod bayan. Pwede po nila ikatanggal sa kanilang serbisyo at talagang pagiging lingkod bayan nila ay magkakaproblema sila mga katambay. At talagang tama po yung pahayag ng dating Pangulo mga katambay na napakahirap daw po pala sa isang politiko na namumulitika ka, di ba? For example, sinusunod mo sila. May binanggit po siya, di ba? Kung lagi ka sumusunod for sa mga mataas sa iyo, lalo sa sinabi niya
kay Pangulong Marcos dahil hindi rin naman tatagal si Pangulong Marcos sa pwesto dahil may term ang paglilingkod ng Pangulong Marcos kung ibabase mo sa term na 6 years. Pero yung isasampang kaso sa iyo bilang ikaw kinikitil mo yung karapatan ng mga Pilipinong malayang pamamahayag, yung freedom ng expression and speech, kinikitil ng isang LGUs katulad ng mayor at mga ilang gobernador di umano mga tambay. Talagang iiwanan sa iyo yung problema, ikaw ang magsasaper doon sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Tama po yun. Walang magagawa na po yung mga sinusunod po ng mga mayor dahil wala po sa konstitusyon yung sinusunod po nila na pagkitil at talagang panggigipit, lalo dun sa sinasabing hindi pagbibigay ng permit o permiso sa isang bayan ng isang LGUs, mga tambay, yun po pala talagang mabigat na parusa at talagang merong kalakip na talagang talagang pagdudusahan ng isang LGUs, lalo ang mayor o mga gobernador ka pa, kahit congressman ka pa, mga tambay. Dahil yung pagkitil, lalo kung presidente ka, mga tambay. Dahil ang bansa natin ay malaya, may demokrasya. Pero sa nangyayari po ngayon na talagang peaceful naman po ang mga nakaraang rally, nakita naman po natin kung paano po ang kaganapan po, walang gulo. At talagang mismong sa rally lang nagsasalita ang mga talagang speaker ng maisog, lalo-lalo na po sa pangunguna po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pag sa kabila po no, talagang kinikitil at sinasabi nga po ng ating mga kabayan, ginigipit di umano. Kaya ito po, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, talagang dapat po maging aware na po rito LGUs, mga tamay, dahil hindi po basta-basta nga dating Pangulo, si Pangulong Duterte, isa po siyang abogado at huwes at piskal, di po ba? At maalam po siya sa batas. Ang dating Pangulong Duterte, maalam sa batas. Kaya hindi mo po pwedeng siya linglangin, lalo pagdating sa batas. Kaya po, ito pong pagsasalita ni dating Pangulong Duterte, sana po tumimo po sa isip at puso ng mga LGUs po ito, mga tambay. Dahil sa nakikita po ni Kamanong, sa komento ni Kamanong, mga tambay, po pwede po silang balikan. Lalo po itong grupo ng matatalino nating kababayan, lalo sa nakapaligid pong mga abogado rin dito sa ating dating Pangulong Duterte, mga tambay. At po pwede pong magsampa ito ng kaso sa mga mayor at LGUs. Ito pong, sinasabi ni dating Pangulong Duterte, po pwede niya pong gawin niya, mga tambay, dahil mismo siya nakakaranas po ng panggigipit po na wala sa batas. Wala sa saligang batas po ang ginagawa daw po. Ayon po kay dating Pangulong Duterte, yung pagkitil po, wala po sa saligang batas. Kaya magkakaproblema po. Kaya yung sinasabi nga po ni Pangulong Duterte, pwede po nilang gawin yan, mga tambay. Naandyan po ang talagang matatalinong abogado na kasama rin ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman ligid sa atin, nandiyan po sila Salpanelo, mga tambay, talagang mga magagaling na abogado. Si Harry Roque, nandiyan pa si Attorney Trixie Cruz Angeles, at nandiyan pa ngayon si Vic Rodriguez, si dating secretary. At nandiyan pa rin yung dating naging lingkod bayan din po, naging congressman po, di po yata yon, si Chong, di po ba? At marami pang ibang abogado na kasama ang dating Pangulong Duterte. Kaya sana po, ito pong pahayag ni dating Pangulong Duterte ay talagang maging warning po ito sa mga mayor na kinikitil po ang kalayaan po ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung ginagawa po ni dating Pangulong Duterte, yung pagpapahayag sa mga Pilipino kung ano na nangyayari sa ating bansa. Dahil nakikita po ng Pangulo kung ano nangyayari pagpapatakbo sa ating bansa, mga tambay. Yung talagang ginawa niya sa Pilipinas, talagang nangihinayang po siya. Nakikita ko po at nakikita rin po ng karamihan nating mga kababayan na nakapanghihinayang po yung naumpisahan ng dating Pangulong Duterte. Ngayon po, di umano, nagbabalikan na po lahat. Lalo po, addiksyon ang droga sa ating bansa na
ang laki po ng nabaldad diyan, 'di ba? Nakita naman po natin yung talagang napakalaki nabawas sa mga droga na pumapasok sa ating bansa noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon po, napakaluwag na nakakapasok ang tuni-tunilada pong droga na naman nakakapasok sa ating bansa. Hindi po ligid yan. Nababalita po yung mga katambay na kung saan pong sulok ng bansa may nakakapasok pong droga at talagang lumalaganap na naman po ang panatiko ng pinagbabawal na gamot, mga katambay. At syempre, at isa pa ang isa pang sinusulong ni dating Pangulong Duterte diyan kaya pinupush niya yung rally dahil ayaw niya po na babuyin ang konstitusyon po ng Pilipinas. Defend the Constitution po, sinasabi niya lagi na yung ginagawa po daw di umano ng Kamara talagang pinipigilan po halos ni dating Pangulong Duterte yan dahil nakikita niya po kung paano po ang sinasabing hindi tapat na pagsasabi daw di umano sa mga Pilipino yung talagang layunin po ng pagbalangkas ng konstitusyon ng ating bansa, mga tambay, sa pangunguna po ng Kamara. Talagang pinipilit po nilang balangkasin yan, mga tambay. At sinisingitan nilang talagang sinasabi daw po sa atin, di umano, dahil dito lang daw po sa probisyon ng negosyo sa ating bansa. At yung pinupost nila talagang gusto ring makuha yung maibalik na rin po yung sinasabing rice certification law na sinasabi po dahil dito po sa kabigasan natin na hirap na kailangan daw po maibalik sa NFA, mga tamay. Kaya sa nakikita po ni Pangulong Duterte, talagang yung pag-shoulder at pag-handle ng bansa, meron po siya nakikita na hindi natin naunawaan dahil siya lang po bilang siya naging magaling na presidente sa ating bansa. Alam niya po yung mga galawan. Yung mga galawan po ng isang lingkod bayan, lalo yung nasa pinakamataas na tungkulin sa bansa, sa ating bansa. Alam niya po ni Pangulong Duterte yan. Ramdam niya po kung paano po gumalaw ang gobyerno natin ngayon, mga katabay. Kasi kahit naman po ordinaryong mamamayan katulad ni Kamanong, nararamdaman po ni Kamanong yung kahirapan ng buhay natin ngayon na talagang, nakawala na nga tayo doon sa pinaka-worst na nangyari sa ating buhay, yung pandemya, na pinakamabigat na sakripisyo nangyari sa atin, na talagang hindi naman tayo halos talagang lumobo ang presyo ng ating produkto ng ating bansa, lalo ang bilihin, lalo ang bigas, ang kuryente, ang tubig, ang gasolina ay talagang lumulobo dahil alam naman natin na talagang ang merkado ng gasolina ay talagang inaangkat natin pero talagang bumubulusok at sumasabay pa ang napakaraming bagay sa ating bansa na nagtataasan na hindi natin mapigilan. At lalong-lalo na yung pangangailangan nga ng ating bansa, na mga mahihirap. Na lahat, kahit mayaman, kailangan natin, siyempre, ang pagkain. Kaya lang, apektado tayong mahihirap. Dahil ang mayayaman naman, hindi masyado maapektuhan kung kahit tumaas ang bilihin. Kaya pa rin nila maka-afford na bilhin yan. Pero yung sumusweldo lang, mga katamay, nakakarampot araw-araw. Yan ang talagang napakalaking problema sa ating bansa. Kaya marami pong, sa tingin po ni Kamanong, marami po talagang, nakikita si dating Pangulong Duterte, mga katamay. Kaya naipapahayag niya po ito eh. Kaya po nagkakaroon po ng peaceful rally, yung sinasabing maisog. Dahil doon niya lang maipapahayag, mga katambay, yung kanyang nakikita na talaga sa ating gobyerno na lumalala sa tingin ni Pangulong Duterte. Lalo po yung baka wag naman sana na tayo ay masama pa dyan sa magyera na sana hindi naman mangyari sa ating bansa yan dahil lalo tayong magkakahirap-hirap sa buhay. Pagka yan wag naman sana matuloy din yan. Yung mga giri-girian na sinasabi ng Amerika, China at Pilipinas. Wag naman sana, mga katambay. Kaya iyan din yung mga yan din yung kinababahala ni dating Pangulong Duterte, yung mga desisyon na sana hindi magka-windang-windang, yung mga ganong desisyon na ang magsasakripisyo daan-daang milyong Pilipino sa ating bansa, mga katambay. Napakahirap po yun. At isa pa,
yung sinasabi rin ni dating Pangulong Duterte na napakalaking problema ng ating bansa, lalo na Commander-in-Chief, yung issue niya sa droga na talagang napakahirap po kasi na ma-involve ang isang Commander-in-Chief dahil alam naman po natin ang desisyon. Nakasalalay po kasi ang bansa natin sa desisyon ng Commander-in-Chief. Kung siya po'y masasangkot sa talagang droga, alam naman po natin ang sinisira ng droga ay utak. Utak po ang sinisira ng droga, mga katamay. Kaya malaking problema rin po yan na usapin. Lalo po kumakalat na po ang ang usapin na ito sa buong mundo ng ating Commander-in-Chief di umano ay involved o talagang nagiging issue po niya ang droga na sana po patulan na po at talagang tuldukan na rin po ng ating Pangulong Marcos yung issue niya sa droga na yung hinihiling po lalo po ni dating Pangulong Duterte na drug test na talagang yung tamang proseso at hindi yung sinasabing yung ginawa nung una nung halalan. Sana kasi hindi po titigil din yung kritiko ng Pangulong Marcos hangga't hindi niya po tinutuldukan ito. Lalong-lalo po yung dati po na talagang kaalyado, talagang sinasabing panatiko at loyalist na si Maharlika, talagang hindi po lulubayan hangga't hindi po tinutuldukan ni Pangulong Marcos din yung issue niya sa droga, mga katambay. At nandiyan pa, marami pa yan, mga katambay, na talagang hanggang hindi tinutuldukan, dire-diretso po ang issue rin po at hindi mawawala po yan ng 6 na taon. Yung issue po sa droga ng ating Pangulong Marcos. Kaya po mga katambay, ito po ang napakasakit, na nadadamay po sa napakabigat na politika ang mga LGUs natin dahil sa tingin din ni Kamanong talagang mahihirapan din po kasi na nagkakaroon po kasi ng takot ang nasa LGUs natin ngayon, mga katambay, dahil nagkaroon na po kasi ng sample na marami po nalilib, talaga natatanggal sa pwesto. Dahil nakita po natin, hindi lang mayor, gobernador, nagkaroon ng issue diyan sa Maisog. At mga mayor, meron sa Cebu. At meron pang mga mayor na under investigation. Di ba? Kaya po, unang natatakot yan mayor na matanggal o matamnan sila ng mga kaso na para mawala sa pwesto. Pero yung sinasabi nga ni Pangulong Duterte, ikaw ang magsasakripisyo diyan. Pag sinunod mo yan, yung talagang nasa itaas at sila sinunod mo, temporary lang yung bibigay sa yung suporta niyan Hanggang sila ay nakapwesto, po pwede kang hindi bigyan ng problema. Pero temporary lang yan, sabi nga ni dating Pangulong Duterte. Ikaw mismo, LGU, mayor, gobernador, kung ano ka man, ikaw ang talagang mamumblema niyan sa huli. Hindi po yung sinusunod mo. Kasi sila, matatapos ang termino nila, mga tambay. Pero ikaw bilang mayor, yung kaso mo, hindi matatapos yun hanggang may nagsasampa sa'yo ng kaso. Di po ba, mga tambay? Kaya po, kayo po, ano po ang masasabi niyo po dito po sa pahayag at warning ng dating Pangulong Duterte sa mga LGUs natin, sa mga mayor at nasa local government natin? Ito po talagang nagbigay po ng warning ang dating Pangulong Duterte. Pwede niyo po i-comment dito sa ating comment section, mga katambay, kung ano po ang masasabi niyo, mga katambay, dito po sa pahayag ng dating Pangulong Duterte. At muli po, mga katambay, maraming salamat po. Ingatan nawa po at sana po nagugustuhan niyo po ang ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ingatan nawa, mga katambay. Sa muli po, paalam. Bye-bye.